Umaga mga kaibigan, update tayo ngayong araw na to sa ating e-bike na sa Inwaw po ito, galing sa Inwaw, gawa ng Inwaw. Ang kanya model ay EMC Golf. Since nakataklob siya, kasi kinukubera natin yan sa gabi, gawa ng sa ating pag-iingat, iniingatan naman natin itong ating e-bike sa ulan at sa init, sa hamog. At maganda talaga yung naka-cover siya, para makikita naman natin na tayo ay binibigyan natin ng pag-iingat, pagmamahal at pag-aaruga ang ating mga gamit. Umpisa na natin guys, at bubuksan ko muna ang mga cover nito. Let's go! Ating cover ang ating niroll up guys. Pwede na naman, makikita na natin ang gusto nating banggitin or talakayin. Well guys, itong ating electric fan, kinover natin to ng plastic para maproteksyonan siya sa pag umuulan at sa mga alikabok. Kasi pag time na umuulan at napasok ng tubig, malaki ang chance na ito ay masisira, sayang naman. At hindi ko ito ginagamit dahil hindi naman kailangan, kasi pag tumatakbo na tayo, ang hangin ay atin namang maramdaman, hindi na mainit ang ating paglalakbay. Dito guys, ito namang itong display monitor, kinover natin ng plastic din kasi may chance din itong mababasa. So far nagiging effective naman. Dito naman sa ating manibela, sa steering wheel, nilagyan na rin natin ng sapin or anong tawag nito, yung parang caution, para dagdag yung pag nag drive tayo, to masarap sa kamay, ramdamin yan, at protection na rin sa manibela mismo na hindi magagasgas, at something na hindi siya in case tamaan siya ng bakal o tatalbog lang, hindi masisira ang manubela. Dito naman sa part ng mga upuan, since mostly nangyayari yung may black leather cover, ito sinisira ng mga pusa. Ayan. Saka dito rin sa ating sandalan, dito kinover natin lahat yan guys. Yan, ganyan tuloy ang nagiging itsura niya. Kahit ganun man, mas pinili pa rin natin ma-cover siya, hindi na nakikita yung pinaka-original niyang imahe, para naman ay hindi masisira sa pamagitan ng mga pusa sa gabi umaakyat dyan, parang dyan natutulog, dyan tumitira, at kinakaskas ng kanilang kuko ang mga dito guys, yung mga leader. Once inumpisahan ng mga pusa yan na kinakaskas ng inangat-ngat, so mapupunit. Once napunit na yung mga upuan na yan at mga sandalan, papasukin na ng tubig ulan. At dyan mag-umpisa ang problema. Once pinasok ng tubig na yung foam sa loob nito, nabasang-basa na yan at hindi mo na mapapatuyo, hanggang sa masisira na lang siya. So ito namang mga cover na ito guys, kasama na to sa nung binili ito, nung dineliver. Sa flooring naman, nag-cover tayo ng yung parang Bermuda grass, yung artificial lang, yung fake Bermuda grass. Kasi guys, dahil ginagamit natin itong e-bike sa paghatid sundo ng maraming mga bata sa school, at siyempre lalo na pag maulan, so katulad sa mga panahon ngayon, madalas ang ulan, pag-apak ng mga bata kasama ang putik na dumikit sa kanilang mga sapatos, ang hirap linisin. Pag nakadikit at natuyo, hirap linisin. Kaya ito, ginawa natin ng fake yung Bermuda grass, at nililinis natin yan siya every week. Ipinapagpag natin yung mga naipon na alikabok, mga putik, lupa, pinapagpag natin at hinugasan, at saka pa natin pupunasan naman ang kanyang sahig. Sa ganung paraan, napapanatili natin ang kalinisan ng ating e-bike. Maintenance pa rin yun. Naglagay na rin tayo dito sa mga grab mga handle na nakasabit. Siningitan natin to ng mga sayings, mga proverbs, or mga quotes. Dito, meron tayo mga quotes dito. Yan, in case na may time, pwedeng basa-basahin. At meron na rin tayong prayer. Ito, may pang prayer tayo na dinikit natin dito. Na-i-print natin to guys doon sa ating printer din. Namili tayo ng mga prayers, mga quotes doon sa internet. Ito, nagdagdag tayo ng mga mirror. Supposedly side mirror ito ng e-bike na Kurumaki natin. Since nagpalit na tayo ng doon, yung side mirror kasi nasira nga, so nagkaroon tayo ng extra itong sa kaliwang side, yung sa right side ang nasira. So sayang naman na ilagay lang natin sa isang tabi. Nilagay ko dito, nilagyan ko ng parang yung hard plastic para may mapagkabitan
At ito rin ito rin ay yung center mirror na hindi ginagamit. Gamit natin, may palamutik ng mga baboy-baboy at may mga palawit tayo diyan guys bilang panangga natin sa silaw ng araw. Stop recording. Dito naman guys sa bandang harap na maintain naman natin, na ano natin yan, winawashing, gamitan natin ng yung mga detergent, yung liquid detergent, yung pang dishwashing. Pero hindi ko lang siya tinatapangan, hinahaluan ko muna ng tubig para naman na hindi masyadong matapang yon, baka masisira ang color ng ating e-bike. Gustong gusto ko ang lapad ng kanyang windshield guys. Talagang full view tayo habang nagda-drive. Kitang kita yung ating mga dinadaanan, ating mga kasalubong na sasakyan at ang kalsada at yung mga taong naglalakad sa sidewalk, kitang kita natin. So nagbibigay siya ng additional safety features itong pagiging malapad na windshield ng EMC Golf. Yung bumper niya guys, may mga pagkakataon na tumama tayo, na-atrasan tayo ng mga ibang sasakyan, pero mahina lang naman. Hindi siya nagdulot ng sira, walang gasgas, walang UP. Yung side mirror niya guys, stock pa ito yung original niya na side mirror. Maganda naman ang ano niya, performance, dahil natoturn mo to pero hindi siya yung maluwag, tama lang yung higpit niya. Maluwag din, malapad din ang kanyang paka side mirror, magkabilaan doon sa likod, sa kabila. Yan. Malapad din to. Okay. At ang kanyang wiper guys, ang haba din hanggang dulo gilid sa edge ng mirror, sakop niya. Yan. Sa loob pala guys, naglagay din tayo ng yung panangga up or yung pang minimize ng silaw. Yan. In-order na lang natin to guys sa either sa Shopee or sa Lazada. Available naman yan. Pag sobrang nakakasilaw sa biyahe, so dalawa ang ating protection. Ito yung ating mga palawit, yung mga silver na parang decorative na mga pang fiesta, yung mga natin, banderitas nang hindi na ginamit, tapos ng fiesta, nakakuha tayo ng mga ganito at tinabas-tabas na lang natin. At ito guys, pangalawa, ito rin yung ating shade. Lalo na pag nakalimutan kung dalhin ang shade na yung para sa mata, goods na goods ito. Ito ay mainam na panangga sa sobrang silaw ng araw. So mayroon tayong decoration ng kaunti. Andyan sila pigi. At naglagay din tayo ng antena sa FM antena. Dito natin na ilagay sa loob ng e-bike, under the roof. Kasi pag sa bandang outer side siya guys, sa labasan, maano siya guys, yung matutusok yung cover. Ito, dyan. Matutusok siya. Hindi mailapat na maayos yung ating leather cover. Kaya minarapat ko na dito ko na lang siya ikakabit. Okay naman din, nagpapangsyon naman. At ito naman yung abang natin guys para sa camera. Ilagay din natin dyan. Just in case na nagbablog tayo o nagre-record ng ating mga biyahe ng mga action camera, dyan din natin ikakabit. So guys, tinaas ko lang to kasi baka makatama ng ulo. So guys, yeah. Pwede naman siyang itaas. Yan. Tapos dito yung action camera. Yung function naman ng ito guys, dito sa dial knob ng speed, okay naman guys. Very responsive siya. Mula sa neutral, mula sa reverse, neutral, drive at sport. May sport mode pa to guys. Ang ibig sabihin lang nito is pag medyo kailangan mo ng puwersa sa mga paangat, pwede mong i-dial dito sa S para magbibigay ang baterya, makakahigop ang ating motor ng medyo may extra pa na power na hihigupin mula sa battery. Responsive naman to guys. So far so good ito. Sana magpa-function ito siya ng matagal na panahon habang ginagamit natin siya. Sana mag-function siya ng normal. So guys, ito pala yung connection ng ating antena, FM antena. Diyan. Nagkaroon tayo ng wiring dyan. Mula dyan, red muna. Tapos kinonect natin yan dito sa yung pinagputulan natin ng isang kabilang dulo ng ating USB na cable. At
dito, ginawa natin siya connector dito sa USB. Sana nakikita. Yan. Dito sa USB port. At dito natin isinasaksak itong ating antenna line. At gumagana din naman. Okay naman siya, nakakasagap siya ng FM na mas malinaw, mga FM station, mga paborito nating pinapakinggan habang nagbabiyahe. Minsan nag-FM tayo for music at minsan naman for news at yung mga commentaries. Yan. So, ito naman yung part sa baba. Itong sa apakan ng accelerator at apakan ng brake. So far so good din yan. At ito naman yung para pag nag-park tayo, handbrake or park brake. No, may pipindutin ka lang dito yung sa dulo para mag-release siya at ibaba natin para disengage yung brake natin. At pag angat, pag engage ng brake, kahit hindi mo na ito pindutin, yan, angat, tumutunog siya hanggang sa pinaka maximum. Hindi na mag-i-slide ang ating e-bike. Yan. May dala-dala tayo laging payong kasi pag umuulan, umaambon, nagagamit natin yan pag-a-assist ng ating mga kabataan ng ating hinahatid at sinusundo kung saan man, mostly papuntang school. Yan. Sa gulong naman, yan, looking good pa rin naman siya, guys. Pang ano siya, yung parang pang sport na gulong. Pwede rin siya palitan yung pang truck na gulong, yung ang kanyang mga groove dito, yung mga guhit-guhit, yung parang pang ano, off-road. Yan. So, yan siya. Ang ganda naman yung mags niya. Yan, makintab pa, sinaw. At yung sa bandang ilalim naman, sana makikita. Yan. Yan yung sa mga part ng ating electric or magnetic motor. Yan sa kabila. Yan. Baka maputik na yan. Kasi mahirap linisin yan. Kailangan ng special na natin dyan action. Ayan. Yan yung part sa ilalim. Sana nakikita nyo. So dito sa bumper naman din, guys, minsan may naatrasan din tayong single motor na nakapark sa gilid. Akala ko masisira to, magkaroon ng malaking gasgas. Wala naman, mahina lang siguro yung pagkatama nun. Itong mga signaling lights natin, guys, gumagana lahat yan. Ito gumagana lahat yan. At so far itong reserve na tayo, hindi na pa natin yan nagagamit. Ibig sabihin, hindi pa nagkaaberya ang ating gulong kasi yung reserve intact pa. So, itong sa cover, guys, yung garter niya, yung pang pigil, dinugtungan ko lang dito ng yung plastic, yung tawag to, yung wire or something like that, no, para hindi masyadong nahihila itong plastic na cover sa likod. Kasi once na sobrahan siya ng ganyan, sobrahan siya ng hila, ang tendency nito, guys, is mahihila din hanggang sa mapupunit at mapupunit ditong parte na to. Lalo na sa panahon ng tag-init, lumalambot ang plastic. Pag lumalambot ang plastic at sabayan pa natin ng hila na malakas, so matatanggal tayo, mapupunit to dito. Sayang naman. So para ma-release or ma-reduce natin ang stress niya, yan, nagdugtong na lang tayo ng plastic dito. Yung wire ito, I mean yung ginagamit natin mostly ito sa meron tayong mga ikakabit na mga gamit na para hindi gumalaw. Ayan. Dalawa, dito din. So hindi siya ganong mahigpit. Hindi mapupunit ang ating plastic. Kailangan ko yung camera. Vlogging. Wow! Siyempre din. Pakunti-kunti. Anong kailangan mo? Gagamitin ko yung upuan sa 30. Katapusan. Sige. Yan na siya, guys. Yun yung short update natin sa ating EMC Golf. So far so good. Excellent performance. Although hindi natin in-upgrade ang ating swing arm, kasi I feel at nakikita ko na hindi ko kailangang mag-upgrade ng swing arm, yung individual swing arm. Kasi limited lang naman ang biyahe ng ating e-bike. Dito lang naman tayo sa Barangay Road dahil bawal tayo doon sa mga national highway. So far, namamanage naman ng ating original na swing arm. Kabisado ko na yung dadaanan natin, kabisado ko na yung mga likuan, mga akyatan, pababa. Alam ko na saan ko itututok ang gulong na safe tayo, na hindi tayo mag-overhang, hindi tayo ma-stuck.
So, hindi ko na in-upgrade ito kasi pag nag-upgrade tayo ng swing arm, yung individual swing arm, gagastos tayo ng 5,000 pataas. Maaring 6,000 or 7,000 kasi naman itong pagkakabit or pag-upgrade ay patas naman ang charge nila at patas din ang presyo ng yung mga individual swing arm. Since ang demand medyo malakas, parang sinasabayan yan sa law of supply and demand. Pag mataas or marami ang nagpapa-upgrade at ang technician ay magdadagdag na rin yan ng additional. Most probably, hindi ko naman sinasabi yun na talaga fix na yung sinasabi ko tungkol sa presyuhan ng swing arm at ang serbisyo ng mga technician. So guys, so far so good tayo. Salamat sa inyong panunood at dito ko natatapusin ang aking update dito sa ating EMC Golf gawa ng Inwow. Thank you. Stop recording.